Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas at sa PBA. Dwight Ramos malaki ang pag-asang mapunta sa Barangay Ginebra. Samantalang si Kipper Avena mas kailangan daw ngayon sa Gilas Pilipinas. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Ayon nga kay PBA legend Sir Jerry Cundinera, ang mas kailangan ngayon ng Gilas Pilipinas ay hindi nga naturalized player dahil napag-usapan nga na si Jalen Johnson, ang import ng Rain or Shine, ay gustong mag-apply as naturalized player ng Gilas Pilipinas. Tapos nababanggit din na tumatanda na si Justin Brownlee at kailangan ng palitan. Ngunit ayon nga kay Sir Jerry Cundinera, hindi nga daw problema yan sa Gilas Pilipinas ang pagkakaroon ng naturalized player. Bagkus ang mas kailangan daw ng Gilas Pilipinas ang magaling na point guard at sinasuggest niya nga na dapat daw ay ibalik na itong si Kipper Avena dahil gumaganda at naghahalimaw na ngayon sa Japan B-League, na totoo naman dahil talaga namang napakalaki na ng pinagbago ng laro at galawan ni Kipper Avena. At pakinggan natin ang kanyang buong sinabi. Ang dapat niyang isuggest dyan is yung hindi si Jalen Johnson, hindi ang issue kay Justin Brownlee, Kipper Avena pasok natin. Ang ganda ng nilalaro sa Japan. Kipper. Nakita nyo naman yung 3 points na, di ba pare? 9 ba? 11? 9 na 3 points. 9 na 3 points. Ibang-iba na yung mama ngayon, pare. Iba na. I mean, ang laki ng in-improve. So, yan ang mga maganda nating i-consider dyan. Ang imports kasi sa atin, kahit nung back in the day, pare, alam mong imports is just to assist, to help, and to aid yung sistema ng coach, yung ano yung kakulangan nyo, pero hindi extrahan, extrahan lang, hindi natin pwedeng sa lahat yun sa import. Bugbog sarado import ngayon. Kung do it all si import at talagang sobrang energy niya, bakit naman hindi? This thing, Kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa suggestion ni Sir Jerry Cundinera na ibalik si Kipper Avena sa Gilas Pilipinas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang sa ibang balita naman, usap-usapan nga ngayon itong si Dwight Ramos na malaki daw ang pag-asa na maging number 1 draft pick ng Barangay Ginebra dahil ay na rin sa report ay malapit na ma-expire ang kanyang kontrata sa Japan B-League. At mukhang nagpaparamdam na talaga ang SMC, partikular na ang Barangay Ginebra, dahil kung atin babalikan ay nagkaroon pa ng commercial itong si Dwight Ramos kasama ang mga Barangay Ginebra players na under ng SMC. Ito nga ang Primera Light Brandy. Diyan pa lang ay mukhang matunog na kukunin talaga siya ng SMC sa Barangay Ginebra. At kahit nga itong si Justin Brownlee ay tuwang-tuwa at nagulat na kung sakali na mag number 1 draft pick itong si Dwight Ramos sa Barangay Ginebra. At ang sabi nga ni Justin Brownlee sa interview, "Come on Dwight, number 1, come on, let's go to Ginebra, never say die." At kung mapupunta nga itong si Dwight Ramos sa Barangay Ginebra ay paldo-paldo ang SMC dahil unang-una, hindi lang siya player, pwede rin siyang model at magagamit ang kanyang endorsement upang lalong lumakas ang brand ng SMC at pampahatak na rin ng mga fans sa mga laban ng Barangay Ginebra. At ay na rin yan mismo kay sports writer, sports analyst Homer Saison. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Homer, papadrop ba si Dwight kapag number 1 pick ang Ginebra? Parang why not? I mean, his contract, I think, is expiring yan sa Japan B-League. It will take a lot of financial gymnastics pa. Kasi sa napagkaalaman ko, according to my sources, he makes no less than $50,000 a month. Okay. So that's more than 2 million pesos a month. Si Junmar nga, hindi naka 2 million yan. So, is Ginebra willing to pay? Why not, di ba? Kasi pwede mong gawin ng endorser yan eh. Isa pa nga, gawin mo San Miguel beer endorser. Puan mo yan ng, perks. Pwede. Yeah, pwede. Diba? May rupo eh. Pwede magawa ng paraan. Pero that,
of that. Kasi tingnan mo from an investment point of view, how old is Joy? Joy's about 29, right? 28, 29. So, even if he plays, 6-7 more years, can you imagine the media mileage, saka yung endorsement mileage mo sa kanya? Mapakinabangan mo talaga yan. Diba? So, posible yan, the 2 million pesos is nothing for a big conglomerate like San Miguel Corporation.